Dagat 18. Shenmo, bakit parang gulo-gulo ang galaw ng barkong ito? Bakit mo pa iniikutan? Hindi ba pwedeng diretsong maglayag ng maayos? Sa unahan, may danger zone. Magulo ang underwater current. Punong-puno ng mga bato sa dagat. Kailangang umiwas ang mga regular na ruta ng barko. Hindi pwedeng basta sumugod. Ano, paikot-ikot lang. Sayang lang ang pagod mo. Dagdag 2 oras na biyahe. Dagdag gasto sa krudo. Hindi ka ba nag-iisip? Ang pera, hindi iyan basta pinupulot sa hangin. Shenmo, masyadong delikado ang pagsugod sa danger zone. Hindi ito oras para sa pabigla-biglang hakbang. Nakasakay na sa barko, pati ako at ang mga tripulante. 10 kami, higit o kulang. Hindi kailangan manghinayang sa kaunting krudo. Para lang sumugal sa ganitong bangis na panganib. Kung gusto mong sumulong, sige lang. Ang walang kwentang sinasabi mo. Ako ang kapitan. Kapag sinabi ko, tapos na. Ngayon, ang alon ay papunta mismo. Sa hilagang kanluran. Sa danger zone, may malakas na paikot na agos na nakatago. Kailangan eksaktong tama ang pagsalo sa anggulo. Sakyan ang alon at ang puwersa. Para makadaan ng tuloy-tuloy. Doon lang may tunay na pag-asa. Tahimik. Shenmo, ang lakas mo talaga. Magaling akong marine expert. Hinaharap ko lang ang pinakamapanganib na dagat. Dahil doon, ako nakakakuha ng pinakamataba at pinakamagandang huli sa dagat. Ngayong taon, malakas ang benta. Sa palengke ng seafood na pinapapatakbo namin ng partner ko. Mahigit 6 na milyon ang kinita ng malinis. Parang doble kita na talaga ngayong taon. Sa ganitong kalaking bagyo, nakabalik ka pa rin ng ligtas. At nakahuli ka pa ng ganito kalaking hipon. Parang doble kita na talaga ngayong taon. Shenmo, 1 taon kang naghirap. Ito ang 500,000 mo. Sa puntong ito, ang lahat ng gasto sa pagpapalakad ngayong taon ay inalis na. Mahigit 620,000 ang netong kita. Ito ang bahagi mo sa kita. 50,000 kunin mo. 365 araw sa 1 taon. Ni isang gabi, hindi ako nakatulog ng payapa. Tumataas ang turnover ng 10 milyon. Kita namin, mahigit 600,000. Sa huli, 50,000 na lang ang halaga. Shenmo, alamin mo ang utang na loob at marunong kang bumalik ng pabor. Nakalagay ang apelyido ng Zhang sa merkadong ito. Noong una, ako ang naglabas ng unang 50,000. Sabi ko na nga ba, kung wala ako, wala kang ganitong platform. Ngayon, saang bangkang pangisda ka pa ba sumasampa? Para maghatak ng lambat para sa iba. Ikaw, trabaho lang ang ambag mo. Kunin mo ang 50,000. Hindi na kulang kahit 1 sentimos. Punta ka sa labas at magtanong-tanong. Aling manggagawa sa transport ng aquatic products. Ang kikita ng 50,000 sa 1 taon. Saka, binibigay ko pa sa iyo ang 3 kain sa 1 araw. Pati pamasahe mo sa sigarilyo, ako ang sumasagot. Pati ang sigarilyong binibili mo sa Mersul, ako rin ang nagbabayad. Dahil sa mahinang pagpapalaki. Shenmo, nakaasa ka lang talaga sa akin. Kayang paandarin ang negosyo. Kumita tayo ng pera. Kuya, malinaw ang usapan. Pantay tayo sa hati. Magtiwala ka, ako na ang bahala. Gagawin ko ang buong makakaya ko. Puro kapatid lang sa salita ang turing niya. Para iyon sa tatay mong paralisado at nakahiga sa kama. Bumili ka ng dekalidad na supplements. Para maayos ang bagong taon ninyo. CJ, ikaw ang masusunod. Ayan, iyan ang tamang sagot. Marunong yumuko ang tunay na matalino. Shenmo, galingan mo. Sa susunod na taon, magpapalit si kuya ng bagong Mercedes. Itong lumang Audi Q6 na ito. Ipahihiram ko sa iyo para maiuwi mo sa baryo. Para makapagpasikat ka rin ng kaunti. Hindi na kailangan, Kuya Yang. Pagkatapos ng bagong taon, hindi na ako babalik. Ano ang ibig mong sabihin? Kinuha mo na ang pera, tapos gusto mong mag-resign at umalis. Tama ang sinabi ni Kuya Yang. Trabahador lang naman ako. Naibigay ko na ang lahat ng lakas ko ngayong taon. Sa susunod, ikaw na ang bahala sa negosyo sa pwesto. Mas pagtuunan mo na ng pansin ang sarili mong negosyo, Kuya Yang. Hinding-hindi niya malalaman. Ang kinikilala ng pamilihang ito ay hindi kailanman ang pangalan niya, kundi ang mga matang ito. Turuan kita. Hello. Gusto kong i-withdraw ang lahat ng pera na nasa loob nito. Cash.
Hello, Manager Huang. Ako si Chen Mo. Ang pinakamalaking cold storage sa South District. Ang cold storage no. 3, ako ang umupa. Iyon ang 3 taon ng nakatiwangwang. Pirmahan na natin ang contract. Nakababatang kapatid na Chen. Hindi kita niloloko, kapatid. 3 taon nang walang silbi ang cold storage na ito. Kahit umaandar pa ang refrigeration compressor. Grabe naman ang konsumo nito sa kuryente. At napakalayo pa ng lokasyon. Bakit mo pa ito inuupahan? 20 minuto. Iyan ang pagitan ng buhay at kamatayan. Ng sariwa at bulok. Itong lugar na ito lang. Kaya ako ng 3 sa isa. Kasama na ang gasto sa pag-aayos ng kagamitan. Kaya bang matapos ang lahat ngayong hapon? CJ, kung mabilis ka, mabilis din ako. Bago mag-alas 5 ng hapon. Sisiguraduhin kong may mga taong magpapalamig ng husto sa cold storage na ito. Kayang basagin ng lamig nito pati mga bote ng beer. Ay, hindi ba ito ang nangungunang tao sa seafood market ng Nancheng? Bumalik ka na pala. Boss Chen, may narinig ako kaninang hapon. Kumita raw si Zhang Yang ng mahigit 6 na milyon ngayong taon. At dahil mapagbigay sila, binigyan ka pa ng 50,000. Pero may prinsipyo ka nga. Nag-resign ka talaga sa trabaho. Nasisiraan ka na ba ng ulo? Sila ang naglabas ng puhunan at sila ang kumukuha ng malaking bahagi. Iyan ang pinakamakatarungan sa mundo. Ikaw na hamak na empleyado. Sumusunod ka lang at nakikinabang sa tira nila. Pero nagrereklamo ka pa sa init. Alam mo ba, na nakaratay pa sa ospital ang tatay mo. Pera ang kailangan araw-araw. Ngayon, nag-resign ka pa sa trabaho. Ano ang ipapakain mo sa pamilya mo? Ipang-ula mo ba ang yabang mo? Diretsahan magsalita ang tiyuhin mo, siyao mo. Pero may punto naman siya. Medyo mayabang nga si Zhang Yang na batang iyan. Pero malaki-laki naman ang sweldo. Bumili ka kaya bukas ng sigarilyo at alak. At humingi ka ng tawad sa kanya. Pagkatapos, bumalik ka na sa trabaho. Ma, ang 6 na milyong kinita ni Zhang Yang. Pinaghirapan ko ng kapalit ang buhay ko. Hindi man lang niya ito pinahalagahan. At itinuring niya akong pulubi. Kahit mamatay pa ako, hindi na ako lalapit sa kanya. Wala kang alam. May pera sila at koneksyon. May pinakamagandang pwesto sa buong palengke. Ano ang meron ka? Bukod sa amoy sa katawan mo. Na hindi matanggal na amoy ng isda. Ano pa ang meron ka? Nasaan na ang pera mo? Nasaan ang 50,000 mo? Ilabas mo. Ibigay mo sa nanay at tatay mo para sa pagpapagamot. Naubos na. Ano? Ang 50,000. Naubos mo agad. Ano ba ang ginawa mo sa pera? Waldas ka talaga. Nangupahan ako ng cold storage. Sarili kong negosyo. Wala kang supply chain. At wala ka ring malaking boss na susuporta sa iyo. Sarili mong negosyo, kalokohan. Sige, subukan mong gawin. Hintayin mo, balang araw sasamahan mo ang pilay mong ama sa kalye para mamalimos. Huwag mong sabihing hindi ka binalaan ni Tiyo ngayon. Ma, maniwala ka sa akin. Hindi magtatagal. Papalitan ko ng mas maayos na kwarto si Papa. Sa pinakamagandang private ward. Bunso Chen. Nandyan ka pa ba? Tapos na ako sa maliit na negosyo ni Zhang Yang. Hindi na ako magtatrabaho roon, Kuya Long. Sarili ko ng negosyo ang pinasok ko. Bakit ka nagagalit ng ganyan? Bakit parang lumalaki ang apoy? Ang walang hiyang si Zhang Yang na iyon. Sinasamantala ang pagkawala mo. Kung saan-saan siya kumuha. Ng taong walang alam. Para mag-inspect ng kargamento. Kakabuhat ko lang mula sa malalim na dagat. Ng 5,000 kilo ng dekalidad na wild caught. Dongsing lapu-lapu at tiger lapu-lapu. Mga buhay at sariwang premium catch. Kuya Long, kukunin ko ang buong kargamentong ito. CJ, mas gugustuhin ko pang itapon ang mga isdang ito. Sa dagat para ipakain sa mga pawikan. Kaysa ibigay sa walang utang na loob na si Zhang Yang. Bunso Chen, dahil may respeto ako sa iyo. Ibibigay ko sa iyo sa pinakamababang presyo sa merkado. Pero alam mo ang patakaran. Para sa ganitong rare catch, cash ang bayaran. Walang utang-utang. Walang utang. 450,000 lahat. Sa loob ng kalahating oras. Dalhin mo ang pera sa pantalan at kunin ang kargamento. 450,000. Sa buong katawan ko. 2,000 na lang ang natitira sa akin. Ngayong gabi, malalaman kung sino ang panalo at talo. Hello, Boss Zhao. Ako si Chen Mo. Chen Mo, bakit ka tumatawag ng ganitong gabi? May nangyari bang emergency? Boss Zhao, nagsarili na ako. Nasa logistics park sa South District ngayon. Ako mismo ang umupa ng cold storage. Si Kuya Long sa pantalan. May 5,000 gin ng premium na. Wild Dongsing lapu-lapu at tiger lapu-lapu.
Hindi marunong kumilala ng kalidad ang mga tauhan ni Zhang Yang, kaya pinipilit nilang ibagsak ang presyo. Aagawin ko ang buong shipment na ito. Pero wala akong puhunan. Pahiram ako ng 500,000. Ang batch ng isdang ito. Ang magiging premium seafood ng Haiulu sa susunod na buwan. Ibebenta ko sa iyo sa presyo ng puhunan, ayos ba? Ipadala mo sa akin ang account number. Matagal ko nang napansin na si Zhang Yang na iyan ay walang silbi at hindi na maisasalba. Isang spoiled rich kid. Kung kaya mong magsarili. Ako, si Zhao Hongtu, ang unang susuporta sa iyo. Nakababatang kapatid na mo. Ang premium seafood ng Nancheng ay magiging teritoryo mo na. Darating agad ang pera. Ituring mo na lang itong deposito para sa buwan ng supply ko. Kuya Long, sinabi na ng pinsan ko. May pinsala ang mga kaliskis ng isda mo. Kulang sa sigla ang mga ito. Ayon sa patakaran, 6 na po kada gin lang ang kaya kong ibigay. Hindi na pwedeng taasan pa. Kung ayaw mong ibenta. Sa kalaliman ng gabi. Sa buong Nancheng, bukod sa akin, si Zhang Yang. Sino pa ang makakakuha ng ganito karaming paninda? Ang 5,000 gin mong shipment. Kalokohan. Normal lang na may malaglag na ilang kaliskis. 30% ang ibinabawas mo sa presyo ko. Parang gusto mong inumin ang dugo ko. Hindi ba ikaw ang boss na kakakuha lang ng 50,000 na separation pay? Na si Chen. Bakit ka nasa pantalan sa ganitong oras ng gabi? Ano ang pakay mo rito? Namumulot ka ba ng basura? Di kalidad na paninda ito talagang premium. Kuya Long, kukunin ko lahat ng 5,000 gin. Sa pinakamababang market price na sinabi mo. 450,000 lahat. Chen mo. Nasisiraan ka na ba ng bait? Nangangahas kang agawin ang paninda ko. Sa 50,000 lang na hawak mo. Kuya Long, huwag kang magpapaloko sa kanya. Wala siyang pera ni isang kusing. Saan galing ang pera mo? Magkakarga si Kuya Long. Sige, halika na. Kargahan na. Dati, lagi mong sinasabing wala akong alam sa negosyo. Ngayon, tuturuan kita ng unang leksyon. Sa pantalan, hindi pera ang pinakamahalaga. Ang paningin sa oportunidad ang tunay na mahalaga. Chen mo, may tapang ka rin. Kung wala ang koneksyon at network ng pamilyang Zhang, ang 5,000 gin mong buhay na isda, ay hindi mo maibebenta bukas ng umaga. Lahat iyan mamamatay sa sirang cold storage mo. Hihintayin kong makita iyon. Kapag naubos ang yaman mo, baka tumalon ka na sa dagat. Nakababatang kapatid na Chen, salamat sa pabor na ito. Makinig ka, may 500 gin pa sa ilalim ng barko ko. Kakabiyahe lang nito mula sa malalim na dagat. Golden King Crab. Sinabi ng hangal na pinsan ni Zhang Yang. Napatay na raw lahat ng alimang iyon. Kaya ni hindi man lang niya sinilip. Matalas ang mata mo. Bumaba ka at tulungan mong luminaw ang paningin ng kuya mo. Golden King Crab. Iyan ang kayamanang pinag-aagawan ng mga high-end restaurant. At handang pag-agawan hanggang maubos ang buhok nila. Hindi ito patay na alimango. Ito ay cold storage. Kuya Long, paano natin ibebenta ang batch ng alimangong ito? Ay, kung buhay pa ito. Kahit anong presyo, mabenta na lang ng 2 o 300 bawat kilo. Ngayon, kalahati nito halos patay na. Kung tatanggapin mo iyan na parang patay na alimango, lulugi ka. 10,500 kilo. Dalhin mo lahat. Deal. Hahaha. Zhang Yang, Zhang Wanhai. Ngayon, ako si Chen mo. Ipapakita ko sa inyo. Ano ang ibig sabihin ng tunay na Dragon King na bumabangon? Boss Zhang. Ngayong tanghali. Ang kasal ng anak ng hepe ng lungsod. Na-order na ang 200 kilo. Golden King Crab ang ulam na pangunahin. Bilisan niyong ikarga sa truck. Manager Wang. Wala nang stock ng Golden King Crab ngayong araw. Sa tingin niyo, pwede ba ang Boston Lobster? Kalokohan. Menu ng kasal. 1 buwan na ang nakalipas ng a-order yan. Ngayon sasabihin mong wala ng stock. Zhang Yang, sinasabi ko sa inyo. Walang Golden King Crab. Kapag napahamak ang kasalang ito. Ang signboard ng Zhangji Seafood. Huwag na ninyong isipin pa.
Hoy, ako ang kukuha ng stock. Chen, may mata ka talaga. Sobra kang husay. Ang batch na ito ng Golden King Crab. Ang batch na ito ng Golden King Crab, napakalinis. Sa Hayulo, 500 kilo ang kailangan. 80 kada kilo cash ang bayad. Lauzhaw, huwag kang kumuha ng walang pahintulot. Sa Tianjie, magtabi ka ng 200 kilo para sa akin. Tanghali pa lang na ipadala na namin. Ang kasal ng anak ng hepe. Ito ang kailangang makasagip ng buhay. Mga boss, huwag kayong mag-alala. Ngayon ang unang araw ko, si Chen Mo. Na magtatrabaho ng sarili ko. Bukas, malaking kita. Dongsing lapu-lapu, 150 kada kilo. Golden King Crab, 600 kada kilo. Sunod sa usapan, cash agad. At sabay ang delivery. Chen Mo, malupit ka. Ibenta mo sa akin ang batch na iyon ng Golden King Crab. Babayaran kita ng doble ng dating presyo. At dagdagan ko pa ng 100,000 na service fee. Huwag mong pasamain ang usapan. 100,000, Yang Jie. Ang 10,000 mo. Kulang lang para bilhin ang mga buto namin. Nakakatawa ang dating ng pagkakaibigan natin. Gusto mong bilhin ang mga paninda ko, kulang ka pa sa level. 50 kada kilo, 150. 150 piso, Yang Jie. 150. Bibigyan pa kita ng huling isang araw. Bibigyan pa kita ng huling isang araw. 150 bago magbukas ang bukas. Bago magbukas ang bukas. Kung hindi mo maibigay ang parehong kalidad, punuin mo ang kulang sa akin ng Golden King Crab. Babayad ka ng penalty. Aayusin ko yan ayon sa kontrata, doble ang singil ko sa inyo. At pati ang 3 taong pangmatagalang supply contract natin. Dito na rin natin tatapusin. Manager Wang, Tio Wang. Napakatagal na ng samahan natin. Hindi pwede. Pinagsamahan. May gana ka pang banggitin ang 3 taon. Kung hindi dahil noon. Sa harapan si Chen Mo. Na sumalo sa iyo. Kontrolin ang kalidad. Matagal lang nagsara ang pwesto mo. Ang handaan ngayong tanghali. Kung hindi dahil sa pagtulong ni Chen Mo. Ako, si Lawang, ngayon pa lang. Magsasara na at magliligpit. Simula ngayon, ang Giyu Seafood. Ang partnership ng Tianjie at Sanji Seafood. Ay tuluyan ng kanselado. Giyu Seafood. Hahaha, Kuya Biao, huwag ka nang mag-alala. Kakabili ko lang sa mga maliliit na tindero sa kabilang palengke. Ng isang malaking batch ng murang paninda. Tijer lapu-lapu at ulang siyam na buko. Kalahati ng karaniwang presyo. Kailangan lang nating ibenta ito agad. Siguradong mababawi natin. Lahat ng nalugi natin. Aba, yayaman na tayo. Bilis, ibaba sa malaking tangke at lagyan ng oxygen. Ibalik mo rito. Isang truck ng isda, 200 yuan, 560 yuan. Tinatawag mong buhay na seafood iyan. Dumi ba ang laman ng utak mo? Noong binili ko ang mga ito, buhay pa sila at nagkakampay-kampay. Sabi ng tinderong iyon, nahihilo lang sila dahil hindi nalagyan ng oxygen. Ilagay lang sa tangke para makahinga at ayos na. Laso na isda ito. Huwag gagalaw, huwag gagalaw. Sinabi ko na sa iyo noon pa. Nahikayatin mong bumalik si Chen Mo. At humingi ng tawad kay Sang Yang. Hindi ka nakinig. O ayan, masaya ka na. Ang 100,000 yuan niya. Ipinambato niya sa lumang cold storage na iyon. Ni isang patak ng tubig, walang tumalsik. Saan niya kukunin ang 5,000 yuan? Para sa bayad sa ospital. Kuya, pahiram muna ako ng 2,000. Sa susunod na buwan, maghugas ako ng pinggan sa restaurant para bayaran ka. Wala akong pera. Ma, hindi na kailangang mangutang. Chen Mo, saan mo nakuha ang ganito kalaking pera? Nars, magandang araw. Ang tatay ko, si Lin Jiangwu. Inilipat sa top floor na private C. Single room. Ang 200,000 yuan na ito ay paunang bayad sa ospital. Pati deposito para sa susunod na operasyon. Pakiasikaso na ngayon. Siyaw mo, saan talaga galing ang perang ito? Pinaghirapan ko, ma. Sinabi ko na sa iyo. Mula ngayon, hindi na natin kailangang yumuko. At magbasa ng mukha ng kahit sino. Ang sakit ni Papa, gagamitan natin ng pinakamabuting gamot. Hindi mo na kailangang maghugas ng pinggan para sa iba. Ang batang siksiyaw mo. Alam na ni Tio, na may talento ka sa negosyo. Tingnan mo, Tio, ang maliit kong tindahan. Kapos ako sa puhunan kamakailan. Baka pwede mo akong. Hindi pwede.
Pinaghirapan ko ang perang ito na parang buhay ko ang kapalit. Wala itong kinalaman sa gaya mong batugang linta. Unang hakbang pa lang ito. Bobo man si Zhang Yang. Pero sa likod niya, may isang tuso at veteranong matandang soro. Si Zhang Wanhai. Shen, may malaking gulong nang nangyayari. Lumabas na ang ama ni Zhang Yang na si Zhang Wanhai. Aagawin niya ang kabuhayan ko. Hinarangan niya ang supply ko. Kuya Long, may bagyo. Hindi ba sa makalawa pa ito tatama sa lupa? Naglabas ang Weather Bureau ng Red Alert. Lahat ng barko ay kailangang bumalik sa pantalan bukas para sumilong. Bakit mo itinatanong? Mabuti naman. Ipapaalam ko sa pamilyang Zhang. Ang dagat na ito ay hindi kailanman naging palaisdaan sa likod bahay ng pamilya niya. Mga Ginoo, ako si Zhang Wanhai. Sa karagatang ito ng Nansheng. 30 taon na rin akong namumuhay. Nagkamali ang batang iyon. At nakalusot si Chen Mo. Pero hindi pwedeng sirain ang mga patakaran. Simula ngayong araw, lahat ng fishing boat sa pantalan ng Nansheng. Kapag may nangahas magbenta kahit isang hipon kay Chen Mo. Parang binabasag na rin niya ang mangkok ng kanin ko. Mula ngayon, ang mga barko niya sa Nansheng ay huwag nang umasang dadaong at magbababa ng kargamento. Walang numero, walang pangalan, walang matawagan. Walang numero. 256, 256. Numero ng kargamento, 256. Kuya Biao, Dongshao, 256. 2 taon nang walang tawag. Hello, Kuya Biao. Ako ito, si Chen Mo. Bunso, parang sumikat ang araw sa kanluran at lumabas ka. Kuya Biao, paparating ang bagyo. Sa hawak mo. Ang 3 barko mo. Nakagagaling lang sa laot, mga trawler. Huwag mo nang ibaba ang kargamento sa Dongshao. Hilahin mo agad ngayong gabi papunta sa Nansheng. Ako na ang sasagot sa lahat. Sasagutin mo lahat, bunso. Buong 30,000 kilo iyon. Mga premium catch mula sa malalim na dagat. Ang puhunan pa lang, mahigit 10 milyon na. Kaya mo bang ubusin iyan? 600,000 lang ang cash na hawak ko. Pero gagamitin kong collateral ang kalahati ng feature. Ng high-end seafood market ng Nansheng. Gagawin kong collateral. Ipasok mo muna ang kargamento sa cold storage ko. Sa loob ng 3 araw. Sa loob ng 3 araw. Babayaran ko sa iyo ng buo, pati ang interes. Kuya Biao, matapang ka bang tumaya sa akin? Ha 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 ha. Ang buhay kong ito, bunso. Parang ikaw na ang muling nagbigay sa akin. Ano ba ang dapat kong ikatakot sa pustahan? Kung ang paningin mo, Chen Mo, ang katumbas ng halagang iyan. Maghihintay ka lang, magkakarga ako buong gabi para sa iyo. Pagkalipas ng 3 oras, magkita tayo sa South District Cold Chain Park. Zhang Wanhai. Akala mo dahil isinara mo ang Nansheng. Makukulong mo ako sa maliit mong palaisdaan. Akala mo mamamatay sa gutom si Chen Mo. Ngayon, sasakay ako sa hanging silangan. At pababaligtarin ko sa iyo ang buong karagatan. Tumama na ang bagyo. Sarado ang trabaho at mga paaralan sa buong lungsod. Ganap na naputol ang sea transport. Talagang malupit si Papa at si Tiyahin. Isang utos lang, pinabagsak na siya. Si Chen Mo, ang hampas lupa na iyon, ay hindi man lang makabili ng isang hipon. Kahapon, hindi ba? Lahat ng seafood na bumalik sa pantalan, na umabot sa ilang libong kilo, ay kinuha nating lahat. Hahaha, akala niya kung sino si Chen Mo. Makipagkumpetensya sa akin. Sigurado ngayon ay, nakaupo siya sa sira niyang cold storage. At umiiyak sa kawalan. Manager Wang ng Chan si Je. Hindi ba napakayabang niya? Kapag lumapit siya para makiusap sa akin, papaluhurin ko siya sa harap ng pinto at paluluhurin ko siyang tumawag sa akin ng lolo. Papaluhurin ko siya sa harap ng pinto at paluluhurin ko siyang tumawag sa akin ng lolo. Boss. Masama ang nangyari kahapon. Lahat ng bagong dating natin, na 10,000 kilo ng lapu-lapu at hipon, ay pawang namuti kaninang umaga. Bulok na ang lahat ng tubig at mabaho na. Ano ang sinabi mo? Hindi, impossible. Ipinusta ko rito ang buong yaman ko. Pati ang pera ng kumpanya ni Papa. 2 milyong pampublikong pondo ang ginamit ko para bumili ng stocks. Manager Wang, Boss Zhao. Kayo ang narito para kumuha ng order, tama. Patay na isda. Gusto ba ninyo? Ibibigay ko na sa inyo ng kalahating presyo para gawing frozen goods. Nalubog na ba sa tubig ang utak mo? Kami pa ang isang high-end na restaurant. Gagamitin ba namin ang patay mong isda para lasunin ang mga customer? Bless you.
Sino ang nagsabing kayo lang ang may supply? Napadaan lang kami rito. Magkikita ang convoy sa kanto sa unahan. Pupunta kami sa Logistics Park ng South District. Logistics Park ng South District. Si Chen Mo, walang duda. Kagabi, hating gabi. Nakapagpadala na si Chen Mo ng sapat na 20 heavy cold chain truck. Mula sa Deepwater Port ng Karatig na probinsya. Mula sa Deepwater Port ng Karatig na probinsya, 2:30. Mula sa Deepwater Port ng Karatig na probinsya. Nakapagdala siya rito ng 300,000 kilo. Ng pinakamataas na kalidad na live seafood. Ngayon, ang cold storage no. 3 niya. Ay parang palasyo ng dragon sa ilalim ng dagat. Kahit gaano karami ang kailangan, mayroon siya. At patas makitungo si Chen Mo. Nang tumama ang bagyo, 3 beses tumaas ang presyo sa market. Pero 30% lang ang itinaas niya. Ngayon, lahat ng may-ari ng restaurant sa buong Nanching ay pumipila roon para kumuha ng number. Samantalang ang patay mong isda, itago mo na lang para pakain sa mga uod. ₱2 milyong halaga ng basura. Hindi ka lang nangupit sa kumpanya ko. Ng 2 milyong nasa account. Bumili ka pa ng isang tambak na bulok na isda. At tuluyan mo pang sinira ang pangalan ng pamilyang Zhang. Papa, tulungan mo ako. Kausapin mo sina Laoli at ang iba pa para sa akin. Ilang taon na tayong pamilya Zhang sa Nanching. Hindi nila pwedeng hindi ka bigyan ng respeto. Respeto. Nasaan ang respeto ko ngayon sa Nanching? Wala na akong kahit katiting na respeto. Itong hangal mong pinsan. Naisip pa talagang ibenta ang mababaho at patay na isda. At balak pa niyang ibenta ang mga iyon sa ihawan sa gilid ng kalsada. Pero nahuli siya at isinumbong mismo sa lugar. Ngayon, alam na ng buong Nanching na nagbebenta ang Zhangji Seafood ng lason at patay na isda. Ang reputasyong pinaghirapan kong buuin sa loob ng 30 taon. Sinira mo lahat sa loob lang ng isang araw. Napakagandang pagkalugi na 5 milyon. Ikaw na ang magdagdag. Kung di mo maipasok, pumasok ka na lang at magpanggap na number. Ako si Zhang Wenhai. Parang wala akong kilalang anak na tulad mo. Kuya Biao, si Chen Mo. Ang galing mo talaga. Naiintindihan ko ang mga patakaran mo, Kuya Biao. Sama mo akong kumita. Sa tamang lakad lang lumalawak ang daan. Pagkatapos ng sakit at saya, ikaw na ang tahimik na paninda. Ako si Biao mismo ang naglagay sa barko. Uy, boss wang ba ito? 50 pinakabagong unit. 10 toneladang refrigerated oxygenated truck. Kailangan ko ng 10 unit. Buong bayad. Bukas, dapat delivery agad. Nanching, laban ng pamilyang Zhang. Laban ng pamilyang Zhang sa Nanching. Laban ng pamilyang Zhang. Ngayon pa lang kami pumasok sa second half. Ngayon si Zhang. Ngayong araw, Tianjiji at Haiulu. Kasama pa ang nasa top ranking sa lungsod. Mga malalaking restaurant sa top 50. Lahat hindi pa pumapasok sa market natin para kumuha ng supply. Saan sila pumunta? Hindi rin sila pumunta sa South District Cold Storage. Itong batang si Chen Mo. Nagtayo siya ng Muxian the Cold Chain Fleet. Ang tindi talaga ng galaw ni Chen Mo. Naipamahagi na lahat ang order ni Chen Mo ngayong araw. 2 milyong kita. Alaynan. Ikaw na ang mauna. Boss Chen, may lalaking si Zhang Yang sa labas. Gusto kang makita ng husto. Hindi ko siya mapaalis kahit pilitin ko. Parang asong nabaliw. Papasukin mo siya. Ha ha ha. Dito pala si Chen Mo, tawag sa kanya Boss Chen. Chen Boss. Kung wala si Zhang sa bahay, ang saya sana. Ano pang magandang mapapala ko sa sirang cold storage na ito? Ah, Chen Mo. Huwag mo akong patayin sa lamig. Nagkamali ako noon. Ako noon ay bulag sa tunay na halaga mo. Pero kami rito, puro lakas at tapang ang puhunan. Lumaki at nagkamali, ganyan ang buhay. Noon sa pantalan ako kumikita. Ako ang nagdala ng malaking kita. Pero hindi kita pinabayaan, di ba?
Sa 3 taon na ito, ang alak na hinarang ko para sa iyo. Ang perang kinita ko sa gabing puyat ako. Matagal ko nang nabayaran ang utang ko sa iyo. 3. Itong 50,000 ibinigay mo. Binili mo na ang katapusan ng relasyon natin. Ngayon, ibabalik ko pa nga ang orihinal na ayaw kong galawin. Lumayas ka. Shen mo, huwag kang masyadong mataas ang lipad. May daan pa ang papa ko. Akala mo panalo ka na. Nabaliw na si Chenji Zhangwenhai. Ipinangalan niya ang 3 niyang villa at 2 malalaking pwesto bilang buong collateral sa bangko. Nakakuha siya ng malaking cash. Narinig ko na inangkin niya ang 3 barkong panghuli sa dagat. Handang dumiretso para maagaw ang mga supply sa Dongzhou para makipagpatayan sa iyo sa presyo. Sa wakas, naubos na ng matandang tuso ang lahat ng trump cards. Lahat nakasakay na sa sugalan. Zhangwenhai, kung gusto mo nang tumaya ng buhay mo, ipapakita ko sa iyo. Ganyan pala ang tunay na di natitinag sa unos. Ngayong araw, magbubukas muli ang Zhangji Seafood. Lahat ng premium na seafood. Ibebenta namin ng mas mababa kaysa sa Moxianda Cold Chain. 20% lang ang tubo. Kahit delivery pa namin sa inyong tindahan. Ginoong Chen. Zhangwenhai, puro sunog pera at sugal sa buhay ang ginagawa mo, ano? Binenta niya ng palugi ang inangkat at inilalabas na paninda. Bawat kilo, lugi siya. Pero sobra na ang dami ng hawak niyang stock. Sa takbo niyang iyan, sa loob ng kalahating buwan, ang market share natin ay maaagaw niya ng buo. Ang malaking seafood market ng Nansheng ay itinayo 20 taon na ang nakalipas. Ang malaking seafood market ng Nansheng, ang pinakamalaking sentro ng seafood sa lungsod, ay nasa timog ng City Power and Water Market. Ang pangunahing transformer sa lugar na iyon, at ang underground power grid, ay matagal nang luma at pudpod. Noong normal pa, pwede pa ang mga cold storage. Kahit sa maliit na freezer, walang problema. Pero ngayon, para mailusot ni Zhangwenhai, ang 50 toneladang live seafood. Sa pilitan niyang isinaksak ang higit sa 100 na industrial grade high power na kompresor ng pagpapalamig. Alam niya ang seafood. Pero hindi siya marunong sa kuryente. Ipatawag ang lahat ng driver ng convoy. At bakasyon na may bayad sa loob ng 3 araw. Kanselado ang lahat ng order. 10. Tapos na tayo. Ginoong Chen, ganito na lang ba tayo? Tingnan natin kung tama. Tingnan natin kung hanggang saan siya aabot. Tingnan natin kung paano niya aayusin ang guests niya. Tingnan natin kung paano siya guguho. Tatay, tingnan mo si Chen mo, yung bata. 3 araw na siyang walang kibo. Nagising lang siya nang makitang nasa kamay niya ang konting cash flow. Hindi niya kayang saluhin ang ganitong dago. Matanda pa rin ang lason. Hintayin nating maubos ang huling batch ng paninda bukas. Agad akong makikipag-ugnayan sa ibang mga boss. Para tuluyang itaboy si Chen mo palabas ng Nansheng. Ano nang nangyayari? Bakit biglang nag-blackout? Sa init na 40 degree, nagka-blackout pa. Ibig sabihin ito, parang hinatulan ka na agad ng kamatayan. Ang 50 toneladang live seafood sa deep sea. Na premium na seafood sa low temperature environment. Ang premium na panindang iyon. Kapag nawala ang pagpapalamig at oxygen supply, hindi abot ng 3 oras. Bilisan ninyong dalhin ang backup na diesel generator. Yang J. Hindi na kaya. Hindi kaya ng 4 na antas. Masyadong marami ang 4 na antas nating refrigeration units. Sobrang bigat ng load. Nasunog at sumabog na agad ang backup generator. Sa loob lang ng 2 oras, nakatingin lang sila ng tulala. Ang 50 milyon nilang puhunan, kapalit ng 50 toneladang dongsing lapu-lapu, ay nauwi sa isang bundok ng nabubulok. Nabasurang amoy lansa. Nabangkay na bundok. Tay, wag mo naman akong takutin. Tawagan natin si Chen mo. Ipahatak sa kanya ang kargamento sa cold storage. Baka sakaling mabawi pa natin kahit kaunting lugi. Amo Chen. Chen, pakiusap, tulungan mo ako. Padalhan mo ng cold chain truck ang palengke para maisalba ito. Ibibigay ko sa iyo ang buong kargamento sa kalahating presyo. Boss Zhang. Nakalimutan kong sabihin sa iyo. Ang repair truck ng Nanjing Power Bureau. Naibok ko na ito kalahating oras na ang nakalipas. Para ayusin ang linya ng kuryente sa cold storage ko sa timog na distrito. Ang kuryente ng seafood market. Pinakamaaga, bukas pa ng umaga.
Saka pa lang ito maibabalik. Tungkol naman sa isda mo. Itira mo na lang at gawing sabaw para sa sarili mo. Lagot na tayo. Dumating na ang naniningil ng utang. Boss Zhang, narinig kong pinutulan tayo ng kuryente. Patay na ang buong kargamento. Paano na ang 30 milyong hiniram natin sa kontrata? Dagdag pa ang 5 milyong interes. Ano ang balak mong ipambayad? Kuya daw, bigyan mo pa ako ng ilang araw. May 3 pa akong villa. At itong pinakamalaking pwesto sa Nansheng. Ipagbibili ko ang mga iyon para mabayaran ka. Hindi ako kawanggawa, huwag mo akong pag-antayin. Iyong 3 villa. Matagal nang nakasangla sa bangko. Akala mo ba tanga ako? At ang bulok mong pwestong ito. Pati ang isang palanggana ng bulok na isda. Aabutin ng daan-daang libo ang gasto sa paglilinis. Sino pa ang tatanggap sa negosyong ito ngayon? Huwag mong saktan ang anak ko. Huwag mo akong saktan. Pipirmahan ko ang lahat. ₱50 kada kilo kasama ang shipping. 50 yuan. Boss Chen, ang tagal ninyong hindi nakita. Boss Chen, ang tagal ninyong hindi nakita. Boss Chen, ang tagal ninyong hindi nakita. Napadaan po ba kayo para inspeksyonin ang market? Kuya Dao, magsalita tayo ng diretsyo. Ako na ang kukuha sa pwestong ito. Boss Chen, yan ang gusto kong marinig. Noong kinuha ni Zhang Wanhai ang pwestong ito, kasama na ang buong renovation. Gumastos siya ng 2 milyong yuan. 2 milyong yuan ang ginastos. Hindi naman ako hihingi ng malaki. Bigyan ninyo ako ng 1.5 milyong yuan. Isama na rin ninyo ang karatulang ito. Kuya Dao, may mali ba sa pagkakaintindi mo? Maganda ang feng shui ng lugar na ito. Sinira na ng pamilya Zhang ang lahat. Kinuha ko ito para bigyan ka ng respeto. Tutulungan kitang maglinis ng basura. Mahigit 500,000, hindi pwede. Kung hindi, aalis na ako ngayon din. Sige, 500,000. Sige, 500 yuan. Sige, 500,000. Deal. ₱605. Boss Chen, dumating din kayo sa wakas. Naghihintay sa loob ang ilang opisyal ng lungsod. Lahat sila ay naghihintay sa inyo. Ay, iyong security guard ang tinutukoy ninyo. Bulag ka ba? Paano ka ba magturo ng pag-atras ng sasakyan? Kapag nasagi mo ang truck na ito, kaya mo ba ang bayad? Boss Chen, kilala ninyo ba ang gate guard na iyon? Iyon ay noong nakaraang buwan. Bagong kuhang night shift guard. Kumikilos na parang walang kamay at paa. Mukhang kailangan ko siyang tanggalin bukas. Hindi ko siya kilala. Tama ang sinabi niya. Iyon ay 50,000. Iyon ay 50 kahon. Binili niyon ang buong buhay niya. At binili rin ito ang kalayaan ko. Isang seafood empire na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon.